Welcome sa Good to Live Podcast. Kamusta kayo? Well, ako. Siyempre, soul good lang naman. Alam niyo na yon, soul good lang naman. So, gusto ko lang pala magpasalamat sa tumatangkilik o sumusuporta sa Good to Live Podcast at sa nilalabas ng mga content ng Good to Live Podcast sa YouTube at Spotify, at para maging updated kayo sa mga nilalabas pa o ilalabas pa na content ng Good to Live Podcast, mag-subscribe lang kayo sa YouTube at Spotify. Yun. At favor nga lang po pala na i-rate nyo ng star ang Good to Live Podcast para lumabas ang Good to Live Podcast sa Spotify. Makikita nyo sa baba sa baba na Spotify yung star. Good to Live Podcast rate. So, yun. Malapit na pala matapos ang taon, no? Ano bang month na ba ngayon? October. Men, dalawang 2 months na lang. Matatapos na. Ang bilis ng panahon, men. Diba? Kaya, parang banat lang talaga kung ano yung mga bagay na ginagawa nyo para sa sarili nyo, sa family nyo, sa mga dreams nyo, men. Padayon sa'yo, men. Ikaw na nanonood o nakikinig ng podcast na to, alam mo, sobrang saludo ko sa'yo. Sobrang saludo ko sa'yo kasi sa kabila ng mga problemang dumadaan para sa atin is, yun, napagtatagumpayan mo din. Kumbaga parang nailalaban mo din yung problema na yun. Kaya padayon sa'yo, kaibigan. Laban lang ng laban. Diba? Fight lang ng fight. Yun. Kaya, diba, ang bilis lang din talaga ng panahon kung masasabi nyo, yung mga araw na lumipas. Kaya yun, gamitin nyo lang din talaga sa tama lang din talaga yung mga araw na yun, yung mga panahon na yan. Yan. Kaya saludo kasi kung ano man yung bagay na yung ginagawa mo yan na makakatulong sa sarili mo, sa family mo, sa dreams mo, men. Sobrang saludo sa'yo. So, gusto ko na tumalo na tayo sa topic. So, ano ba yung topic na pag-uusapan natin ngayon? Ano ba yung podcast na pag-uusapan natin ngayong, Kins? Kins, ano na naman ba yan? Kins? So, ang topic natin ngayon ay, itong topic na to, nga pala, banggitin ko nga lang pala muna sa inyo na itong topic na to is sa mga iba kong podcast dati, yung nagsisimula pa lang ako sa pag-podcast ko, yung May Pera Ba sa Art, may isang nagtanong doon na sabi niya, ito yung tinanong niya na about sa having healthy bond with friends. Paano humanap ng maayos na kaibigan? Yun yung tanong niya. Yung sa topic na May Pera Ba sa Art, may kita nyo yun sa mga iba kong episode ng podcast. Yun. Nag-comment tong tao na to sa Spotify, yung sa baba nun. So, yun. Yung kinoment niya, ito yun. So, bakit ko nga lang ba ngayon lang na-shoot to? Ang tagal na nito, 'di ba? Kumbaga, ang mga ilang buwan na rin yung lumipas. Bakit ngayon ko lang to na-shoot? Kins, bakit? Anong problema? Bakit ngayon mo lang na-shoot yan? Tagal na pala niyan, Kins. Bakit i-shoot mo pa yan? Yun. So, sasabihin ko sa inyo, bakit ngayon ko lang siya sinut? Kasi, meron talagang gusto na certain na tao para sa topic na to.
Kumbaga, meron talaga akong gustong tao na tanungin ba, na para dito nga sa topic na to, gusto ko siya mismo yung sasagot nito. Kaso hindi na ako makapagantay. Hindi na ako makapagantay sa tao na yun. Ang tagal kasi nun. Kumbaga, yun, ang tagal niya kasi yung tao na yun eh. Kumbaga hindi rin ako makapagantay kaya yun. Kaya gusto ko, ako na lang di sasagot kasi, di ba? Ilang buwan na rin yung natenga. Ilang araw na rin yung natenga para, ba? Gusto ko talaga na, yun, para sa kanya talaga tong tanong na to. Pero, yun, ang tagal lang din talaga. Kaya, ayan, sinot ko na. Kaya, ito yung pag-uusapan natin ngayon sa podcast natin ngayon. Yung binanggit ko kanina. So, ano ba ang healthy friendship? Ano ba yan, Kins? Anong definition mo ng healthy friendship? Ano yan para sa iyo, Kins? Sa akin, ang ibig sabihin ng healthy friendship ay good influential friends. Para sa akin to ha. Good influential friends na dadalhin ka sa positive side ng life mo, right track ng life natin. Ayun, yun yung tingin ko sa healthy friendship, healthy friends na masasabi ko. Kasi, pero baka sabihin nyo kasi na ay, ganyan pala definition mo, Ins. Ay, ganyan pala sa'yo. Hindi, yun nga, binabanggit ko lang ulit sa inyo na para sa akin, kumbaga sa opinion ko lang na yun yung definition ko ng about sa healthy friendship. Yun. Kasi iba-iba naman ang definition ng tao sa healthy friendship. Iba-iba ang tingin ng mga tao sa healthy friendship. Kumbaga, iba yung vision nila o tingin nila dun sa definition na yun. Dun sa healthy friendship na yun. Yun. So, magbibigay ako ngayon ng mga kahulugan ng isang malusog na pagkakaibigan o healthy friendship. Yung marunong makinig kapag nagkukwento yung kaibigan nila o hindi nila sinasapawan. Kumbaga parang hindi sila self-centered. Self-centered doon sa kaibigan nila na nagkukwento. Kumbaga, nakikinig ka rin sa kwento ng kaibigan mo na yun. Kasi, di ba, usually may tawag nga dyan na tawag nga doon, yung parang gusto niya, siya lang. Gusto niya parang siya lang yung laman ng usapan nyo. Alam niyo yun? Yung parang, alam niyo yun. Itawag doon. Yun. Narcissist. Yun yung tawag doon. Yung parang gusto niya siya lang yung laman ng usapan. Parang gusto niya siya yung self-centered. Diba? Paano naman yung mga ibang kaibigan niya na nagkukwento? Siyempre, kailangan din natin pakinggan yung mga kaibigan natin. Hindi naman na pwedeng yung siya lang. Hindi. Kailangan bothly makinig tayo sa mga kaibigan natin nagkukwento. Ano ba yung mga nangyari sa kanila? Ano yung mga pinagdaanan din nila? Diba? Ganun lang yun. Kumbaga, give and take lang kayo dun sa sa pinag-uusapan nyo, 'di ba? Yun naman yun. At susunod yung isa pa na madadagdag ko sa isang healthy friendship, yung hindi nila ini-invalidate yung nararamdaman nung kaibigan nila. Kumbaga, naiintindihan din nila yung kung ano yung pinagdaanan nung kaibigan nila. Kasi, di ba, usually ganito sabihin ng ibang tao na, ay, okay lang yan. Okay lang yan, mo yan malalagpasan mo rin yan. Mo rin yan. Tawag nga nun. Matataguyod mo rin yan. Hindi kasi kumbaga parang, kailangan kumbaga parang ma-feel niya na may karamay siya may tumatapik sa
likod niya na. Hindi ko naman usually na talagang tatapikin na, parang tatapikin talaga na, ano, hindi ko baga parang by as a word na nakaka-feel siya na meron palang tumatapik o may nakakaramdam o may nakaka-feel o yun, may nakaka-agapay siya sa nararamdaman niya. Yun na naman yun. Yun yung ibig sabihin ko na hindi natin ini-invalidate yung nararamdaman ng kaibigan natin. Yun. Kaya maski tayo, 'di ba? 'Di ba minsan pag nafi-feel natin na nai-invalidate tayo, 'di ba parang masait, 'di ba? Minsan di mo rin akalain yung mararamdaman mo na yun eh. At saka sasabihin ko sa'yo, normal lang malungkot, walang problema dun. Normal lang yun, 'di ba? Kasi tao tayo eh. Baga normal lang naman magkaroon ng nararamdaman eh, 'di ba? Yun lang yun. Kaya dapat na tukuyin din natin yung mga aspeto o bawat katangian ng mga kaibigan ng mga katulong sa kalusugan at kasayahan natin. 'Di ba? Baga alamin natin kung sino na yung mga kaibigan nating ganun. Kasi hindi naman, 'di ba? Hindi naman pwede kasing tawag doon. Hindi naman pwedeng lahat maging kaibigan natin. 'Di ba? Ang hirap nun. Lahat tropa ka, lahat parang yung lahat ng tao kaibigan mo. Hindi. 'Di ba nga may napakinggan ako sa isang podcast kay Mike Tyson. Sinabi niya to sa podcast niya tama. Sinabi niya sa podcast niya. Sabi ni Mike Tyson sa podcast niya na kapag kaibigan ka na lahat o pag tropa ka na lahat o pag close mo lahat, ibig sabihin nun, alam mo sinabi niya? Alam mo sinabi ni Mike Tyson na hindi mo nire-respeto yung sarili mo o hindi mo binibigyan ng worth o halaga yung sarili mo. Sinabi ni Mike Tyson yun sa podcast niya. Commercial nga lang pala. Kung hindi nyo pala mo nakilala, si Mike Tyson ay kilalang boxer sa ibang bansa dati. Kung ano pa no? Kung ano pa kilala siyang boxer sa ibang bansa dati. Yun, nung mga panahong nung nasa 20s, 30s na edad siya, yan, sikat siya na boxer. Hanggang ngayon naman, sikat pa rin naman talaga si Mike Tyson. Kumbaga, legendary na rin talaga yun. Kumbaga, legend na buhay na yun eh. Para Michael Jordan, legend na buhay yun. Hanggang buhay yun, legend talaga yun. Diba? Hindi, kumbaga yung pangalan nila, nakaukit na talaga sa lahat ng tao. Yun yung sinasabi kong legend para sa akin. Yun na. At, yun, balik tayo kanina na kailangan na matukoy natin yung mga bawat kaibigan natin. Kailangan yung binibigyan tayo ng peace of mind. Ng peace of mind ng mga kaibigan natin. Kasi, di ba, ang hirap din kasi na may mga para ang dami mong kaibigan, di ba? Sakit din sa ulo nun, men. Ang dami mong tropa na na parang hindi ka binibigyan ng peace of mind. Kasi hindi kasi pwedeng hindi pwedeng yun na nga, parang yun, kaibigan mo lahat. Kasi sa tingin mo ba yung mga tao na yun is yung mga lahat ng kaibigan mo na yun is tukoy mo? Diba? Siyempre, iba nga, minsan di mo patukoy yan eh. Minsan nga parang yung tingin mo kinakapatid mo, yung tingin mo talagang close na close mo, hindi mo pala alam na may iba palang balak, may iba palang gagawin sa'yo, may iba palang agenda na pakay sa'yo. Yun yung ibig sabihin ko. Diba? Kaya yun na kailangan meron tayong mga kaibigan natin na binibigyan tayo ng
peace of mind. Kasi yun naman ang importante dun eh. Diba? Gusto natin ng ganun, peace of mind. Maski ako gusto ko ng ganun, men. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako sa mga tropa ko na ang bait talaga nila na yun. Na nandiyan sila sa tabi ko, na nakakausap ko sila. Kumbaga parang maging mapagpasalamat tayo sa mga kaibigan nating katulad nila. At balik na tayo sa topic na magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga hindi malusog na relasyon sa pagitan ng mga kaibigan. Katulad na lang, so ano nga ba yan? Ano yung mga relasyon na hindi healthy friendship? Ano yung mga hindi maganda yung mga ginagawa? Katulad na lang nung mga taong abusado. 'Di ba? Kung alam ko nakaka-relate din kayo kasi may mga dumaan na rin sa inyong mga kaibigan yung mga naging abusado, mga hindi magandang ginawa sa inyo. 'Di ba? Marami pa yan, may iba't ibang tao pa yan na dumaan sa inyo na hindi rin maganda ginawa sa inyo, hindi rin maganda yung naipait, kumbaga hindi rin maganda yung pinaita sa inyo. Well, syempre, kahit ganun, sa kabila nung ginawa nila is, ano yung gagawin mo ngayon? Bigyan mo pa rin ng respeto. Syempre, tanong nyo ngayon, Kins, hindi nga kami nirespeto, Kins, bibigyan pa namin na respeto yan, Kins. 'Di ba? Bakit mo naman sinasabi yan, Kins? So, para sa akin kasi na kahit ganun yung ginawa sa inyo, kahit ganun yung pinakita sa inyo, is respetuhin nyo pa rin. Kumbaga parang, di ba nga may tinatawag na good karma, bad karma, di ba? Kumbaga alin man sa dalawang yun, yung kung ano man yung, di ba, kung ano man yung kakapit sa kanila sa dalawang yan is, baga, kung ginawa ka man nila ng iba na hindi maganda, bounce, cut off, wag mo na sila pansin. Ganun lang yun eh. Sobrang simple lang nun. Sa kabila nun, yun, parang hindi ka na nakipag-argue, hindi ka na nakipagtalo sa kanila. Yun, sa kabila nun, binibigyan mo rin na respeto yung sarili mo kasi iba ka sa kanila eh. Iba yung pinapakita mong manner sa inugali nila. Kaya, sa ganun, yun, bigyan mo pa rin na respeto. Deadmahin mo na lang, cut off mo na lang yung mga ganong klaseng tao. Kasi yun, karma na lang din gagawa ng yun sa ginawa nila. Yun. At, yun na nga, na importante din na maunawaan din natin yung sarili natin kahit sa ganong mga pangyayari. Yun na nga, kasi kahit na ganun yung pinaita nila, kumbaga, maisip mo na hindi mo sila gagayahin eh. Hindi mo gagayahin yung ganong ginawa nila eh. Diba? Ganun yung, ako, hindi naman ako naging perfect eh. Sabihin ko sa inyo, hindi naman ako naging perfect din eh. May mga naging pagkukulang din ako sa mga nagawa ko, sa mga naging kaibigan ko. Pero kahit ganun, na hindi ko ma-feel up yung mapuno. Sabi ko na mapuno yung gusto nilang yung ino-offer nilang gusto na hindi ko maibigay, 'di ba? Na yun yung naging pag-uulang ko na hindi ko maibigay man yung gusto nila is hindi ko kain eh. 'Di ba? Kumbaga sa kabila nun is kumbaga kung gusto man nila umalis para sa akin, 'di ba? Hindi ko sila mapipigilan, hindi ko na sila habulin. Ganun lang yun eh. Kung sasabihin ko sa inyo na
nakikinig o nanonood ng podcast na to na kapag may mga kaibigan kayong ayaw na sa inyo o ayun, sabihin hate na kayo, ayun. Usually, hindi naman talaga mawawala ng ganyan kasi yun naman talagang takbo ng mundo. Hindi talaga mawawala yan na may mga tao talagang may mga ayaw sa atin. Kaya kasi balance yan eh. May mga taong may gusto sa atin, may taong may ayaw sa atin. Yan, balance yan. Hindi naman pwedeng puro gusto lang. Hindi naman pwedeng puro ayaw lang, di ba? Balance yan. Kaya, yung may mga tao na may gusto sa atin, sa mga bagay na ginagawa natin, di ba? Pahalagahan natin yun. Bigyan din natin ng worth na nakakaramdam din sila ng sa kabila na sinusuportahan din tayo. Kaya kasi yung mga tao namang may ayaw sa atin, 'di ba? Andiyan lang sila, 'di ba? Huwag niyo na lang pansinin yung ganun. Yung mga ganung klaseng tao kasi yun na nga na sinasabi ko na balance lang naman 'yan. 'Di ba? At ayun ang gusto kong maintindihan nyo. Na kung ikaw may gusto kang gawin sa bagay na gusto mo, sa bagay na ginagawa mo, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan, men. Magbubunga din yan. Sabi ko sa'yo, men. Kaya, saludo sa'yo, soldier. Yun. Yun lang yun, men. Kaya kung may gusto kang na gawin, huwag ka na mahiya, men. Tuloy mo na yan. Tuloy mo na kasi kahit ano naman mangyari, may sasabihin naman ng tao sa mga bagay na gusto nating gawin. 'Di ba? May pupunahin din ng tao sa mga bagay na gusto nating gawin kasi yun na nga, gaya na nga sinabi ko, na balance lang yan. Balance. At ayun ang gusto kong maintindihan nyo. At syempre, dahil na importante din na maunawaan nga yung sarili natin, yung gaya na sinabi ko kanina, na sa kabila nun, sa pagpapahalaga sa sarili natin, na nire-respeto natin yung sarili natin, is pwede tayong maka-attract. Kasi binavalue natin sarili natin eh. Makaka-attract tayo ngayon ng mga tao na sa ginagawa natin. Halimbawa, sa pagpa-podcast o katulad na sa pagpa-podcast kong to, yun, marami rin akong mga na kausap na tao, marami rin akong mga nailalang tao, marami rin akong yun, mga iba't ibang taong na ayun, gaya nga kanina na nakausap ko dahil nga dito sa ginagawa. So yun, naging kaibigan ko sila. Naging connection ko din sila dito dahil dito sa bagay na ginawa. Kaya yun lang din yun eh. Yun na, kumbaga, parang magnet yan eh. Makaka-attract ka ng mga tao na kasama mo o ginagawa sa bagay na dahil sa bagay na ginagawa mo. 'Di ba? Yun. Isang way pa na paano nga ba na makahanap ng maayos na kaibigan? So, paano ba makahanap yan, Kins? Paano ba makahanap yan? Ano yung way mo para makahanap ng ganyang mga klaseng kaibigan, Kins? Para sa akin, para makahanap ng mga potential friends o mga ganong klaseng kaibigan, pwede tayo makapunta sa mga o pwede kayong pumunta sa mga halimbawa, dyan sa bagay na ginagawa niya, sabihin natin nag-art ka. Yun, pwede ka makausap ng mga iba't ibang mga connection doon sa larangan na yun na marurunong sa art. Diba? Kasi pwede kayo makabuo doon ng circle doon sa
mga tao na magagaling sa art, mga good people na katulad nila. Na, syempre, para sa akin, anuin nyo pa rin, kumbaga parang, na, tutukuyin nyo pa rin. Hindi naman pwedeng, kumbaga parang, mabait lang sa inyo, hindi kasi ganun eh. 'Di ba? Minsan nga parang nakakatakot din minsan yung parang yung taong masyadong mabait, parang hindi mo matukoy masyado yung ugali niya kasi ang bait niya masyado eh, 'di ba? 'Di ba? Yun minsan nakakatakot din yung ganun. Kaya kumbaga parang tukuyin mo talaga yung ganung klaseng tao. Makilala mo ba? Ganun. Yun yung ibig sabihin ko. Kasi yun ang importante naman dun eh, na kailangan salain natin ba? Salain natin yung bawat tao makakausap natin, makakasama natin, makakasalamuha natin. Ayun. At ano ba yung mga lugar pa na kung saan makakilala ng taong parehas pa ng interest o gaya ka na sinabi ko kanina dahil nga sa bagay na ginagawa. Yung mga bagay na related sa ginagawa. Sa mga special occasion. Yan, kasi malaking tulong yan eh. 'Di ba? Sa mga ginagawa natin. Yung katulad na lang nung last week ata. O tama, last week na may pinuntahan akong car meet dyan sa BGC. Siguro yun. Yung nakabuo din ako ng mga connection doon, ng mga kaibigan doon. Mababait din yung mga tao doon kasi lahat ng mga tao doon is yun, mahilig sa mga kotse. Yung mga nagpipictorial, mga kumuha ng kotse. Tapos, nakikita mo talaga yun, kaganda ng kotse nila. Yeah, sobrang ganda lang. Sobrang yun, katulad na lang ng gano'n na isang community yun. Maganda pumunta sa mga ganon. Kumbaga, mapapractice din kayo dun eh. Yung sarili nyo na may halubilo sa bawat tao na makakausap nyo, sa bawat tao na makikilala nyo. Yun, isang magandang pagbibuild up na rin yun ng confidence na gagawin nyo. Yun. Kaya, ayun, pumunta lang kayo sa mga align sa mga bagay na yun na nga sa mga katulad nung ginagawa nyo. At paano ba magsuri ng mga potential na friends? Paano ba yan, Kins? Paano ka ba nagsusuri ng ganyang klaseng tao? Sa akin kasi, kung paano ko magsuri ng mga ganong klaseng tao, ng katulad nila, mga potential friends. Kasi dati kasi, aminin ko sa inyo. Dati kasi, puro lang ako eh. Parang, lahat gusto ko maging tropa lahat. Parang lahat gusto ko maging kaibigan lahat eh. Kaso, sobrang mali pala nun. Kasi kumbaga parang, hindi ko yun na nga, sabi ka ni Mike Tyson, yung boxer, pa. Sabi nga ni Mike Tyson na kumbaga parang hindi ko na nire-respeto yung sarili ko eh. Diba parang kahit abusado na yung tao na yun, kailangan tropa ko pa rin. Yun yung isa sa gusto kong malaman yun na una pa rin sa lahat na irespeto nyo pa rin yung sarili nyo. At yung gaya nga yung sa green flag at red flag na friends, mararamdaman nyo yun eh. Sa mga green flag na friends at sa red flag na friends, mararamdaman nyo talaga siya. Ma-feel nyo kung iba yung kilos ng tao na yun, ma-feel nyo kung iba yung galaw ng tao na yun. Alamin nyo talaga maigi kung sino yung tao na yun, kung ano yung background ng tao na yun. Kasi yun na nga eh. Kasi yun yung naging pagkakamali ko. Kaya sinishare ko sa inyo. Kaya yun, gaya nga nun, kasi dyan sa katulad ng ganyan,
masusuring nyo na yung mga ganyang klaseng tao eh. Makikilala nyo na sila kung sino sila. Diba? Kasi kailangan nyo silang suriin maigi. Hindi nyo sila pwedeng parang oo-ohan lang. Oo lang ng oo. Yun yung parang nagiging mali din ng ibang tao rin eh. Na naging mali ko rin dati. yun naging mali ko rin. Ang puro oo na lang kahit yun eh. Yun na nga, na kailangan may limit din yung tao na yan. Kailangan bigyan mo sila ng limit, may boundary din. May boundaries. Diba? Mag-set ka ng boundaries kung sino yung sa mga tao na yun ng mga nakakasala mo o nakakausap mo. Diba? Kasi, kailangan ka din nila irespeto. Hindi naman pwede silang kailangan silang respetuhin mo lang, di silang respetuhin. No, hindi ganun yun. Kailangan yung may mga tao rin na nakakita din sa atin ng halaga na kailangan respetuhin din tayo kung sino tayo. Makilala nila tayo kung sino tayo. Hindi ba? Yun eh, yung naging pagkakamali ko na gusto kong i-share sa inyo. Kasi sa mundo naman na yun na nga, na ginagalawan nga natin, hindi kasi tatakbo lang na parang lahat magiging kaibigan natin. Lahat parang lahat gusto mong maging tropa. Kung ganun, yung magiging mindset mo na gusto mo lahat maging tropa. Sinasabi ko sa'yo, baguhin mo na yun, Kasi, sobrang naging pagkakamali ko yun dun sa bagay na ginawa ko nun. Kasi, hindi lang din talaga naging maganda yung ganung pag-ugali na yun. Kaya dapat matanggal-tanggal yung ganun eh. Kasi, para sa sarili nyo din yun mga par. Diba? Yung ganong klaseng bagay. Kasi kung may mga tao naman na ayaw sa inyo o ayaw sa ginagawa nyo is hindi nyo kailangan ipilit yung sarili nyo para sa kanila. Hindi nyo kailangan i-please yung sarili nyo para sa kanila. Ganito lang yung logic yan eh. Kung ayaw sa inyo ng tao na yon, diba? Layuan nyo sila. Ayaw nyo din sa kanila. Diba? Kaya nga naman ipilit nyo yung sarili nyo sa kanila. Ang logic lang doon, ganun lang yun. Kumbaga, na yun naman kung ayaw sa inyo ng tao, yun lang, mag-bounce kayo, umalis kayo, pumunta kayo sa mga tao na may gusto sa bagay na ginagawa nyo, nag-cheer sa bagay na gusto nyo, at yun, sinusuportahan nyo rin sila sa bagay na mga gusto nila. Give and take yan eh. Hindi naman kasi pwedeng puro tayo nga lang. Gaya nga sinabi ko na puro tayo nga lang. Hindi lang umiikot yung mundo sa ganun. Sa mga taong ganun. At parang papanatili natin yung malusog na ugnayan o good relationship with our friends. Ano yan? Paano ba mapapanatili yung ganyan, Kins? Ano yung way mo para mapanatili mo yung katulad na ganyan? So, para sa akin, unang-una, yung nakikinig sa open up ng kaibigan. Yan, una na yan ha. Ayun. So, yung sinabi ko kanina na hindi nag-invalidate ng nararamdaman ng kaibigan. Good communication of friends. Good relationship. At panghuli, nagbibigayan kayo ng worth sa isa't isa. Yun yung huling masasabi ko. Kasi yun naman na importante dun eh. 'Di ba? Sa 5 na yun. Kasi yun, kailangan dun talaga tumatakbo talaga yun. At
yung mga tao na nakakasama mo dyan sa, kumbaga yung mga day ones mo talaga. Men, wag mo sila kakalimutan kasi kumbaga parang pumusta na yan sa'yo eh. Kumbaga nakasama, kumbaga in bottom to top, makakasama mo yung tao na yan. Kaya wag mo rin sila makakalimutan, par. Yun. Kaya ang huling masasabi ko pa na ingatan nyo yung mga tao na binibigyan kayo ng halaga, binibigyan kayo ng worth kung sino kayo, tinatanggap kayo kung sino kayo, sinusuportahan kayo para sa mga bagay na ginagawa nyo. Kaya ingatan nyo lang din talaga sila kasi bibihira na kasi sila. Andyan lang yan sila. Kaya para maging thankful tayo na pinupush tayo sa mga bagay na gusto nating gawin. Kung sino tayo, pinupush tayo sa limit na yan. Inaalis tayo sa comfort zone natin kung sino tayo. May maging thankful tayo kung sino man yan sila na nasa paligid natin. So, kung nagustuhan mo tong podcast na to, maraming salamat. At para maging updated ka sa bawat nilalabas ng content ng Good to Live Podcast, nasa YouTube at Spotify lang. I-click mo ang subscribe button para maging updated ka sa Good to Live Podcast. At favor nga lang po pala na i-rate nyo ng star ang Good to Live Podcast sa Spotify para tawin nyo na, para lumabas sa inyo. Yun. Kaya, yun, thank you lang ulit. Thank you po. Good to live. Good to live. Yeah, ay, dobra, ay, dito palagi madaming insane. Sila sa akin ay parang aneng. Kaya lumapat ni JC Mamen. Dito sa privacy, DB Mamen. Kakaiba pa sa ibang lumapat, aral sa